kailangan natin palagpasin itong hot na balita. Baka nga gorgorin na ng Marcos administration itong si Kiko, congressman ng Cavite. Sorry. Oh my gosh. Disaster. Okay? Dali lang. Yun na nga, na baka gorgorin na itong si Kiko Barzaga ng administration. Kasi nga, kanina, hindi ko alam kung ano sinabi niyan. May madali ang vlog lang to. Ito yung sinabi niya, mga kababayan. I'm no longer concerned about whatever I must. I'm no longer concerned about whatever I must. My fellow citizens, our President Marcos no longer served the interests of the Filipino people, but rather the interests of his family and his political allies. For over 3 years, we have endured the inadequacies of his presidency, from almost losing Mindanao to secession, to the escalating tensions almost leading us to war, and lastly, to our current problem now. The hundreds of billions of flood control funds stolen, where his cousin, former House Speaker Martin Romualdez, was implicated in the Senate Blue Ribbon Committee. In relation to that, I've recently discovered a plot where they plan to remove me, the congressman who dared to criticize them on their corruption, from the House of Representatives through the Ethics Committee or through a baseless accusation of crime. And with how much control President Marcos and his son, House Majority Leader Sandro Marcos, has over Congress, I believe they will succeed soon. And that's why, with the limited time I have, I will use the position granted to me by the people to call for his removal from power. Just like how we removed the late dictator Ferdinand Marcos Sr., we shall also remove this president that has betrayed our country. I'm no longer concerned about whatever I must sacrifice. If I am to be killed, then I shall die fighting. If I am to be imprisoned, then I shall fight from the confines of my cell. If I am to be defeated in the rebellion, then I shall entrust this burden onto the next generation. With Defense Secretary Gubo Chiroro bringing our country closer and closer to a war with China, I'm uncertain of our future. But there is hope. Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, and Philippine Reserve Forces, along with all the citizens who dream of a better future for our country and our descendants, join our call to invoke our democratic right to have our voices be heard. Let us call upon people power and create a better Philippines as our children will be proud of. Starting October 12, 2025, we shall work towards freeing our beloved country from the hands of the greedy and corrupt. Long live the Philippines, long live the Filipino people. Yun. My God. Mga palangga, clear naman daw. So I'm so happy na may isang congressman katulad ni Kiko Barzaga na matapang na humaharap at lumalaban dito sa Bangag Junior na ito. Mga kababayan, nakakatakot din para dito sa batang ito. Pero alam nyo, mas powerful kayo. Mas powerful ang taong bayan dahil nakikita nyo na ngayong corruption. Okay? Nakikita nyo na, alam nyo ako, sabi ko ang tagal-tagal ko nang nananawagan. So, malinaw. Okay? Yung hindi lang to akusasyon dito sa bangag na administrasyon. Hindi lang korupsyon, yung paging adik, alam nyo na yan. Sabi nga, 2022 pa ulit-ulit na lang tayo. Ako'y nangangawit na sa kadakdak at I'm so happy dahil may isang kasama kayo actually. At itong si Congressman Kiko Barzaga na batang-bata dyan sa Senado, pero talagang matapang na sinasabi niya, nilalapitan pa nga niya di ba? Sila Sandro, sila Garin, harap-harapan niya, binablog niya, binibidyohan niya para makita natin kung ano ang klaseng kongreso na meron tayo. Di ba? Sinabi niya na muntik pa tayong mauwi sa, doon sa kanyang speech, sa kaguluhan, di ba? In the past, parang gusto ng Bangag administration at ni Gibo, sila dyan na makikipaggera tayo sa China instead na ayusin ang ating relationship, ang ating bilateral relationship between China and the Philippines. So ngayon mga kababayan, nakita nyo na ang tungkol sa bilyon-bilyong flood control. Okay? Ngayon, dahil siya ay nagsasalita, sinabi niya nga doon sa kanyang speech kanina, kung pinakikinggan ninyo, na hindi niya, na for sure, ay talagang magkakaroon ng retaliation o paghiganti itong mga bangag administration na ito. At sinasabi niya nga doon na for sure magwawagi sila or, mananalo sila dahil sa kanilang connection, kanilang political connection at pera ng bayan. At si Marcos Jr. nga ngayon, ang presidente dahil sa kagustuhan niyang pagtakpan itong si Tambaloslos at si Sandro Marcos. Kanina nung nagbablog tayo, sinabi ko nga, bakit
Wait, wala kayo. Wait a minute. Okay, nandyan ba ako? Nandyan ba kayo, Palangga? Sana okay siya. Si Racho Ochi. Okay. Sige, tuloy mo lang, madam. Habang nanonood ako. Okay, hindi yan sedition. Okay? Hindi yan sedition, Palangga. Panawagan lang yan. Hindi naman sinabi ni Kiko na literal na gurgurin ninyo yung mga walang hiya, di ba? Ang sinabi lang niya, bago siya gurgurin, okay? Bago siya gurgurin ng mga bangag, ay dapat tayo manindigan. Nananawagan siya sa mga simbahan, AFP, PNP na mandidigan dahil nakita nyo naman nagmumura ang korupsyon. Dahil sinabi niya sa lahat ng mga nagsasalta laban kay Romualdez dahil nga ang magnanakaw ay si Lisa at si Marcos, si Bangag at si Sandro. Lahat yung pamilya niyan, sila Aimee, lahat ng pamilyang mga hayop na yan nakikinabang. So sinasabi niya dito na manindigan tayo. Nakita nyo na ang delubyo, baha, paulit-ulit lang nga natin sinasabi. Ang sinasabi niya na para matpatahimik siya, irereklamo siya sa Ethics Committee. Di ba? It's the same thing with Chis Escudero. Kaya nga, si Chis Escudero, pinangalanan niya rin si Romualdez, na ito ay, mastermind o utak ng lahat ng ito. Kaya nga, in the past, sinabi ko sa inyo, ang gobyernong ito ay isang sindikato at mafia. O sindikato o mafia, pareho lang yun. Nang mastermind si Lisa Tanas at kasama yan si Godfather Romualdez, the protector is Bangag. And si Zaldico, yan yung mga asong julol nila sa isang gobyerno ng sindikato. So, tignan ninyo, binagawan pa nila ng kwento na si Kiko Barzaga daw ay may mentally challenged. Imagine nyo, kapag nagsasabi ka ng katotohanan at sabi papatayin ka, sasabihin buang ka, katulad ng ginagawa sa akin, mga kababayan, gusto akong gurgurin, at sinasabing buang, mga ganyan. Di ba? So yan ang ginagawa ngayon ng Bangag Administration. Tulong-tulong sila, pati si Lacson, irereklamo sa Ethics Committee, dyan sa Kongreso, itong si Kiko Barzaga, para patahimikin siya. Yan ang issue niyan. Para patahimikin siya, dahil sinabi niya dun sa kanyang speech, dahil hawak ni Marcos, Bangag Jr. Adictus, at ng anak niya ni si Sandro Jodictus ang Kongreso. Kaya malaki daw ang possibility na magwawagi sila na mapatanggal siya. Okay, na maparusahan siya o ano man, o ang pinaka worst case scenario ay mapatay siya. Kasi gusto nilang alisin dyan sa Kongreso si Kiko Barzaga dahil nga harap-harapan binubuking sila. Kaya siya ay nananawagan sa ating lahat. Ako, tagal ko na nananawagan, alam nyo yan, sa mga simbahan, nagmumura na nga ako dito eh. Okay? So nananawagan siya para patalsikin, okay, si Bangag Jr. katulad ng kanyang tatay na malupit ang pagnanakaw sa Kaban ng Bayan. Sabi ko, 206 bones ng mga anak ni Bangag at si Bangag ay binuo ng pagnanakaw sa Kaban ng Bayan. Ang sinabi niya sa kanyang speech na handa siyang mag-sacrifice ng buhay niya, makulong man siya, o kung ano man ang pagigipit sa kanya, mga kababayan. Para lang what? Para ibigay sa inyo ang laban para sa katotohanan at sa susunod na generation. He is 26 years old. Gen Z yan, di ba? And we are grateful dahil may isang Gen Z na hindi lang siya basta ordinaryong Gen Z, kundi nasa loob mismo siya ng Kongreso na kaisa sa kakausa o kaisang boses natin. Nanawagan niya sa AFP, PNP, sa mga reservist na kumilos na kayo. Panawagan niyang mag-people power dahil harap-harapang binababoy ang Kaban ng Bayan. Ang people power ay hindi po yan inciting to sedition. Yan ay panawagan para manindigan laban sa mga kawatan. Hindi naman niya sinabing manindigan kayo at pagjujutulin mga julo nila. Okay? Wala naman siyang ginanon. So, October 12, I hope ngayon na, anong petsa na ba ngayon, mga kababayan? Dapat talagang lumabas na kayo. Dahil tignan ninyo, okay, sana yung Blue Ribbon Committee, nag-hearing, di ba? Nung pinangalanan ni Guteza, si Romualdez, na siya ay naghahatid ng bahay kay Romualdez, anong ginawa? Sinira ni Lacson, sinira nila si Guteza, na kesyo ang yung notarized sworn statement ay hindi pinirmahan nitong si itong si Pichi
Richie Espera na to, na later on nalaman natin na dinoktor, binago pala niya yung pirma para magsinungaling sila na ang original niyang pirma doon sa sworn statement ni Gutesa ay yun talaga, based on the previous documents o notarized public documents na pinirmahan niya in the past. So, sinisira. Yung mga whistleblower sinisira, wag na kayong lumayo. Ako pala nga to vlogger, walang political connection. May assassins na noong 2023. Sinubukan nila akong kausapin na bumalik loob. Humiling ako ng kahit ano, pera, material o whatever. Wag lang ako magdakdak. I started this fight. I started the expose. Kaya nga, I'm so happy na marami na tayo. Now, may kongresista tayo sa loob. Katulad ni Kiko Barsaga, papatayin talaga yan. The same thing na ginawa nila sa akin, nagagawin nila sa akin, napapatayin din nila ako. Alam niyo naman na siguro yan, di ba? Na nireport ko sa FBI, police, lahat dito, sa kaso ko, alam yan, recorded na yan. Si Martin Romualdez, nakalagay po yan sa aking kaso dito sa Amerika na sinasabi ko, isa yan sa akusasyon ko sa kanila. Si Lisa Tanas, si Marcos Jr., si Sandro Marcos, nakasaba yan. Si Pahati na kontraktor na matagal ko nang sinasabi sa inyo in 2023 na sinabi binanggit ni Kong Marcoleta, kasama po yan sa kaso ko. Si Saldico, kasama yan sa kaso ko. Siya nga nagkaso sa akin Di ba? Papatayin talaga yan si Kiko Barsaga. Gugurgurin talaga yan kung makakuha sila ng pagkakataon. Okay? Malakas ang boses ni Kiko Barsaga sa mga Gen Z, I hope, na marinig. Sana ito na yon. Di ba? Dahil gugurgurin siya, kita nyo walang pinatutunguhan ang investigation. Nagkaroon ng internal, internal independent commission dyan sa infrastructure na yan. O, tignan ninyo. Ginawa si Magalong ng advisor, tapos later on, tinanggal. Dahil ayaw nila ng honest to goodness na investigation. Nagalit nga tayo kay Magalong, di ba? Bakit siya pumayag? Alam niyang si Marcos Jr. at si Romualdez ang punot dulo nito. Nagalit tayo sa kanya. Oh, let's give him a little bit of benefit of the doubt na okay, nagising siya. Whatever. Pero ito na yung panahon, mga kababayan, na may may kabataan na nagsasalita para sa atin. Makiisa tayo dito. Hindi, sabi ko nga sa inyo, ng mga nakaraan pa, hindi natin kailangan gumurgur ng tao. Pressure lang. Kausapin nyo yung mga polis, gisingin nyo sila. Okay? Kausapin na, sir, alam nyo naman na ang boss ninyo, si Marcos Jr. po ay adik at magnanakaw. Alam ng mga polis yan. Yung mga dibaril dyan sa Mindiola, sir, hindi namin kayo sasaktan. Huwag tayo magsakitan. Alam mo, talagang dumagundong lang, bumaha at bumagyo lang ang tao sa Malacanang, dyan sa EDSA, na i-pressure nyo ang bangag, tapos na yan. Kausapin nyo itong mga polis. Huwag natin, yung mga nang bato kasi, buyo ng mga makakaliwang grupo kasi yun, kaya nagkasakitan. Hindi kailangan magkasakitan. Kausapin nyo ng masinsinan itong mga polis, sir. Ma'am, alam ninyo na adik si Marcos. Makiisa na kayo sa amin. Hindi namin kayo sasaktan. Nandito lang po kami para magtumayo. Maawa po kayo sa inyong pamilya. Nakikinig yan sila dito. Sa pamilya, sa inyong mga anak na ninakawan. Hindi po ba kayo naaawa sa sitwasyon natin? Isama niyo yung mga sarili niyo. Isama natin na binabaha tayo, nililindol na tayo. Tapos sila, nagko-concert lang si Marcos Jr., di ba? Nag-i-invite ng mga Hollywood performers. Sabihin nyo sa kanila yung mga ginagawa para, somehow mapukaw nyo yung kalangganda recently. Si Pussycat Doll, di ba? Yung Nicole, pumunta sa Pilipinas dahil sa birthday ni Marcos Jr. Sabi niya, million po yung ginastos. Yung ninanakaw nila. Kawawa po tayo, mamang pulis. Pare-pareho tayo. Huwag tayo magsakitan. Hayaan nyo lang kami dito magprotesta hanggang sa dumagundong ang boses ng bayan, hanggang sa wala nang magawa si Marcos Jr. na bumaba na siya. Hindi nyo kailangan magbarilan, magbatuhan. Kailangan yung manindigan kasama ang sambayan ng Pilipino. Kasama sana ang mga kaparian, mga kasundaluhan, teachers, lahat ng komunidad. Di ba? I hope makinig kayo dito sa panawagan na ito, mga kababayan.
Dahil itinataya niya na yung buhay. Naniniwala ako dyan sa planong pagpatay sa kanya. Sa akin, retribution yan. Yan ang ginagawa nila sa akin. Sarit-saring kaso, hindi nga ako makauwi sa Pilipinas para makisama sa inyo dyan. Dahil 7 to 10 warrant of arrest ang ginawa sa akin. Dahil ako pa lang to, wala pang political power, wala pa akong pera. Ginanito na ako, patatahimikin ka talaga, Kiko. And I hope yung mga nagmamahal sa taong bayan at nagmapoprotekta sa katotohanan, protektahan nyo itong si Kiko Barzaga. Dahil matindi. May impact kasi kapag politiko kapag nandiyan sa loob ng Congress. Ako kasi brush off nyo lang ng mga mainstream media. Hindi nyo tinatakal yung mga issue kasi unang-una natatakot kayo. Lahat ng in-expose ko andyan na ngayon. So si Maharlika kasi wala namang political power, wala namang pera yan, walang ganito, ganyan. Wala naman mahita tayo kay Maharlika, sabi ng siguro ng mainstream media, huwag na natin patulan yung mga expose niya. And now here is Kiko Barzaga and I'm grateful for this kid. Bata man siya pero nakikita mo may paninindigan. Matapang. Yan ang kailangan nating kabataan. Kaya sabi ko nga kanina sa unang vlog natin at mga nakaraang araw, sana maging consistent itong batang ito sa laban niya. Malayo ang mararating ng batang ito para sa taong bayan at talagang gawin niya ang sa tingin niya ay tama dahil nakakapagod na ang sitwasyon ninyo. Okay? Nananawagan sa inyo mga kababayan. Napakawalang hiya ng admin na to. Okay. Ano sabi niya dito? Mga kapalangga. May dagdag ako mamaya kay Briton after nito. Okay? Mayroon kasi nalaman ako impormasyon. Barzaga. Mayroon pa bang mga balita na hindi ko alam? Congressman Kiko. Ito siya. Ngayon, mga kababayan, okay? Sabi ni Kiko, the Senate 4 hours ago, the Senate hearing on flood has been suspended. The Marcos administration is desperate to protect Romualdez. The only path to justice now is through people power. Kaya nga sinuspend ang Senate hearing. Para ke? Para protektahan sila. Not only si Romualdez, protektahan si Marcos Jr., si Lisa. Sila kasi ang kumukuha ng pera ninyo. Paulit-ulit ko na lang sinasabi sa inyo. Sabi niya, Ping Lacson, akala ko nakakatakot na pulis ka. Bakit buhay pa ako? Duwag ka ba pagkapwa politiko na ang kalaban mo? Dahil takot kang madamay si Kong Roy Loyola. Sino yun? Baka kasabwat ni Ping. Di ba? Sabi pa niya, sino ba nagsabi? Wala raw alam si President Marcos sa pinaggagawa ni Romualdez sa budget. Baka pati sa sarili niyang anak ni Sandra wala pa rin siyang alam. Sino nga nagsabi dito? Na walang alam si Bangag Jr.? I forgot. Can you tell me dyan sa comment section? Parang kahapon inulat ito na wala daw kinalaman si Bangag. Anong kinalaman? Walang kinalaman si Bangag. Siya ang pumirma ng budget. Sinabi niya nga inisa-isa niya. Inisa-isa niya yung budget, di ba? Tapos ngayon wala siyang kinalaman. Ano sabi dito? Ano pangalan nito ni Lacson? Ang Pilo Lacson. Ping Lacson ba pangalan niya? Anong sinabi ni Ping Lacson noong nakarang araw? Marami daw nagsabi sa kanya na may mental dito pa rin kayo palangga. Na may mental, ano sabi niya? Na may mental problem itong si Kiko. Sabi niya dito, 3 days ago, hindi, ito kay Barzaga, asan yung sinabi niya na may nagsabi daw sa kanya? Senator Ping, ito, nag-resign na rin po si Zaldico. Hindi, wag yan. Okay. So may sinasabi siya na may nakapagsabi daw sa kanya sa mga taga Cavite na mayroon daw mental problem itong si Kiko. Di ba? Ginagago nila, sinisiraan nila. Dodi, let's all unite. Sabi ni Dodi, let's all unite in support of Congressman Kiko Barzaga's call to end the BBM administration. Many will join, especially the business sector, the students, all churches, and the uniformed men. I hope so. Dahil sobra-sobra na ang ginagawa nila. Nakikita nyo na po,
Nag-open siya ng investigation. Tapos ngayon, ayaw na nilang ituloy. Di ba? Kitang-kita niyo. Kaya sabi ko, hindi na-anticipate, hindi na-foresee ni Marcos Jr. na akala niya, pag nagbida-bidahan lang siya, uy, ang galing-galing ni Marcos, sinabi niya may 5,500 control. Binida-bida nung last year. Yun na nga, na-fact check ng disaster. Na-fact check ng kalamidad. Ano nangyari? Then, ngayon, imbestigahan natin ang mga contractor. Na-fact check